Ngayong taon ay marami pong mga mata ang nakatingin sa mga galaw ni Bitcoin. Pero may isang kilalang personalidad na muling nagpaingay dito sa mundo ng crypto. Siya po ay walang iba kundi si Ginoong Robert Kiyosaki. Siya po ang author ng sikat na librong Rich Dad, Poor Dad at isa po sa mga pinaka-vocal na taga-suporta ni Bitcoin. Yan, maliban kay Bitcoin ay ang gold at saka silver bilang mga alternative na traditional na bilang alternative po sa traditional na pera at sistema ng ekonomiya. Kamakailan lamang po ay naglabas si Ginoong Kiyosaki ng kanyang matapang na prediction. Ayon po sa kanya, aabot daw si Bitcoin sa presyong $180,000 hanggang $200,000 pagdating po. Ngayon pong taong 2025 po yan. Kaya yan, ngayong taong 2025, yan, ulitin ko, possible daw na umangat si Bitcoin sa presyong $180,000 to $200,000. Yan, ayon po ko yan kay Ginoong Robert Kiyosaki. Kung i-convert po natin yan sa ating sariling pera, yan sa Philippine peso, aabot po yan ng mahigit 11 million pesos bawat isang Bitcoin. Pero ngayon ay bakit po niya ito nasabi? Ano po ang kanyang basihan dito? At higit po sa lahat ay ano po ang maring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors ni Bitcoin. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan po si Ginoong Robert Kiyosaki. Ayan, matanda na po pala siya. Ayan, kasi medyo matagal-tagal na rin po yung kanyang libro, yung kanyang sikat na librong Rich Dad, Poor Dad nung inilabas niya ito. Ayan, at isa po ako sa mga unang nakabasa sa kanyang libro na yan. Maganda po talaga yung kanyang libro. Kaya, ayan, syempre talagang hindi po siya sisikat kung hindi maganda yung yung laman ng kanyang libro. Ayan, dahil po kasi dyan, ay yan ang dahilan kung bakit siya ay sumikat. Ngayon ay pagpatuloy na po natin yung balita rito kung saan ay si Ginoong Robert Kiyosaki ay ating aalamin kung bakit mahalaga yung kanyang opinion dito kay Bitcoin. Yan, hindi lamang po siya basta manunulat o isang writer. Siya po ay isang entrepreneur, investor at saka educator na kilala sa kanyang mga pananaw tungkol sa pera or financial or tungkol po sa pinansyal na kadalasan ay kontra sa mainstream. Sa loob ng maraming taon, paulit-ulit po niyang binibigyang diin ng fiat currency o yung mga pera na iniimprinta ng gobyerno gaya po ng US at saka US dollar at saka Philippine peso ay unti-unting nawawalan ng halaga. Dahil dito ay matagal na rin niyang sinasabi na dapat tayong mag-invest sa tinatawag na hard assets gaya po ng gold, silver at syempre si Bitcoin. Hindi to ang unang pagkakataon na nagpahayag si Kiyosaki ng suporta para kay Bitcoin. Pero ngayon, mas malakas ang dating ng kanyang mensahe dahil ayon po sa kanya, papasok na raw ang US sa isang malalang economic depression. Isang panahon ng matinding paghina ng ekonomiya. At para sa kanya, si Bitcoin ang isa sa mga magiging ligtas na kanlungan. Ngayon ay bakit po sinabi ni Ginoong Kiyosaki na aabot si Bitcoin sa presyong $180,000 to $200,000 ngayong taong ito. Ayan, ngayong April 2025 ay tumaas po si Bitcoin ng mahigit 3% at pansamantalang umabot sa presyong $87,000. Ang pagtaas na ito ay sinabayan pa ng malaking trading volume na halos dumoble sa loob lamang ng 24 oras. Ayon po sa mga eksperto, ang mga ganitong galaw ay senyales na maraming investors, lalo na yung mga tinatawag na whales, ang muling bumibili ng malalaking halaga ng Bitcoin. Kung tutuusin ay may mga bagong datos na nagpapakita na simula pa lamang ng buwan ng March ay may mahigit 60 na mga bagong wallets na may tig-1,000 Bitcoin pataas. Ang ibig sabihin nito ay may mga bagong malalaking investors na pumapasok dito kay Bitcoin. At kadalasan ay long-term holders ang mga ito. Ayon po kay Ginoong Kiyosaki, sa pagpasok po ng economic crisis sa Amerika, mas maraming tao ang hahanap ng asset na hindi kayang i-manipulate ng gobyerno. At isa na po dyan si Bitcoin. Kaya naniniwala siya na sa loob ng isang taon o mahigit pa, pwede raw lumipad itong si Bitcoin mula sa kanyang presyong
$87,000 ngayon hanggang $200,000. Ngayon ay totoo ba ang sinasabi nilang economic crash? Ayan, economic market crash. Isa sa mga pinag-uusapang bahagi ng prediction ni Ginoong Kiyosaki ay ang kanyang babala tungkol sa biggest stock market crash in history. Hindi lang basta pagbagsak ng market, kundi isa po itong krisis na mas malala pa raw sa Great Depression na naganap noong mga 1930s. Ayan. Para sa kanya, ang mga bansa gaya po ng Amerika ay baon na sa utang. Patuloy ang pag-imprinta ng kanilang pera at tiwala ng mga tao sa kanilang gobyerno ay unti-unti na pong nawawala. Kapag nangyari ang crash na ito, inaasahan niyang babagsak ang halaga ng mga traditional na investments gaya po ng stocks at saka fiat money. Pero ayon sa kanya, sa kabila ng kaguluhan, lalakas naman ang mga alternative assets gaya po ng gold, silver at syempre si Bitcoin. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng iba pang mga analyst tungkol dito. Yan, dito naman po papasok si Ginoong Ali Martinez. Isa na rin po siyang kilalang crypto analyst. Nagpapakita rin ng malalakas na indikasyon ang upward trend nitong si Bitcoin ayon sa kanya. May mga tinatawag po na support at saka resistance levels na binabantayan ngayon ng mga traders. Ang support level ay nakapwesto po sa ngayon sa presyong $82,690. Dito po sa presyong ito nagsisimulang magkaroon ng buying pressure. Ibig sabihin ay kapag bumaba po si Bitcoin sa presyong ito, marami pa ring bumibili. Kaya hindi ito tuluyang or basta-bastang babagsak dito sa presyong ito. Ang resistance level naman ay nakapwesto sa presyong $95,620. Yan. Kapag nabasag naman ito ay pwedeng dito po magtuloy-tuloy ang rally pataas. Ang mga ganitong analysis ay nagbibigay po ng lakas sa loob ng mga investors dahil nagpapakita ito ng sustained bullish sentiment. Sa madaling salita ay marami ang naniniwalang hindi pa tapos ang pag-akyat ni Bitcoin. At ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Bitcoin. Yan, malaki po ang posibleng maging epekto nito. Kung sakaling totoo po ang prediction ni Ginoong Kiyosaki at umabot nga si Bitcoin sa presyong $200,000, ang mga nakabili ngayon o noon pa ay pwedeng kumita ng doble or triple pa. Ibig sabihin, ang isang simpleng 500,000 pesos na investment kay Bitcoin ngayon ay pwedeng maging 1.2 million pesos o higit pa ngayong taong 2025. Kaya short term po yan. Pero syempre, hindi po ito garantiya. Yan, uulitin ko. Hindi po ito garantisado. Ang crypto ay kilala sa pagiging volatile. Kaya kailangan pa rin natin ng tamang risk management. Mahalaga pa rin na alamin natin ang tamang entry at saka exit point at hindi po tayo basta sumabay lamang sa hype. Para sa atin bilang mga Pinoy, lalo na yung may maliliit na kapital, hindi po natin kailangan bumili ng buong Bitcoin. Pwede naman po tayong bumili ng fraction lamang. Ayan, gamit ang mga kilalang local exchanges dito sa atin, tulad po ng Coins.ph, PDAX o Maya. Kahit 100 pesos, 500 pesos ay pwede nang simula yan para makapasok sa crypto. Yan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang prediction po nitong si Ginoong Robert Kiyosaki ay hindi po dapat basta-basta i-dismiss. Pero hindi rin natin dapat tanggapin bilang 100% na siguradong mangyayari ito. May mga basihan ang kanyang pananaw, lalo na sa usaping macroeconomics at saka monetary policy. Pero kailangan din nating balansihin ito sa pamamagitan ng sarili nating research. Ang pinakamahalaga ay hindi po maging emosyonal sa pag-invest. Hindi porket sinabi ng isang sikat na tao ay susunod na agad tayo. Dapat ay may sarili po tayong conviction, may plano tayo at may malinaw po tayong dahilan kung bakit tayo nag-i-invest. Kaya kung naniniwala po tayo sa potensyal ni Bitcoin bilang digital gold o hedge laban sa economic collapse, then pwede po nating ma-consider ang long-term holding. Pero kung short-term trader naman po tayo, mas kailangan natin na maging alerto sa galaw ng market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto.
Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.